makikita natin na yung mismong problema o kaganapan ng mundo sa panahon nila, and hopefully makita din natin sa panahon natin ngayon, ang mismong kaganapan ng mga pangyayari sa mundo nila that time, ayun din yung mismong tinutumbok ng mensahe ng Ebanghelyo. Papatuloy tayo sa ating usapan na what is the gospel and how can we share it nowadays. So last time po, ang mga usapan na natin is yung ang mga natapos na natin na topics is yung the Old Testament, yung paggamit ng salitang gospel sa Old Testament. And then sinilip din natin doon sa Old Testament mismo, nalaman natin na yung mga Hudyo kasama si Jesus, meron na silang hangarin mula pa man noon, at alam naman natin yon. At isa nga sa pinakamatindi nila hangarin magkaroon ng Mesiyas. At kasama si Jesus doon sa hope na yon. At hindi lang sa kasama siya mismo ang Mesiyas na inaasahan nila, Pero Old Testament hope yun, And pagdating natin sa New Testament, nakita natin na yung pinapangaral ni Jesus ay yung paghahari ng Diyos, na kung saan ito yung katuparan ng lahat ng inaasam nila mula sa Old Testament, at kasama na doon yung pagkakaroon ng Mesiyas. At hindi man natin masyadong napag-usapan dahil overview lang, merong overlap, hindi lang talaga overlap, kundi ito na yung napagsasama sa katuparan ng pangako ng Mesiyas at ang paghahari ng Diyos. Yung katotohanan na yung Mesiyas, siya pala yung magiging hari, at siya rin mismo yung magbabahagi o ipapamuhay niya yung paghahari ng Diyos. Kaya si Jesus yun. So last time, we talked about what is the gospel sa New Testament. Sinilip natin yung paggamit din ng salitang gospel, na we realized sa mga translations natin nawawala yung word na yun dahil noun pala siya tsaka verb, action word tsaka yung noun, nagtawag sa isang bagay, na pag nagigamit siya as verb, minsan nawawala siya dahil tinatranslate yan siya to preaching, o kaya sa pagpapahayag sa Tagalog o pagtuturo. Nawawala yung katotohanan na yung mismong sinasabi ay yun na pala yung good news, And dahil sa pagsilip natin sa word na paggamit ng gospel or gospelize, doon natin nakita na ang lagi palang tinutukoy doon ay yung paghahari ng Diyos. So, what did Jesus say about yung gospel o yung pag-gospelize? The gospel is about the kingdom of God, and we realize na yun yung pinaka-sentro, at lahat ng mga nababanggit na natin na mga good news like yung salvation, forgiveness of sins, going to heaven when we die, and then yung becoming part of God's family, justification, even yung resurrection, and everything flows from this wonderful core truth that the gospel is the good news that Jesus is King and that He is reigning, as a good and faithful King, na meron siyang paghahari, na lahat ng mag-repent ng mananampalataya sa Kanya ay makapapakinabangan yung mga benefits na binanggit ko, and more, syempre. And syempre, ang gusto niyang pagtugon, ang hinihingi niyang pagtugon, Jesus wants people to repent and believe it with faithfulness and loyalty. I say that faithfulness, kasi nababago yung pananaw natin ng pagtugon kung ang balita ay tungkol sa isang hari, hindi lang isang benefactor, na parang magbibigay lang ng loan sa'yo without your commitment.
but this is a king. So, ang hinihingi niya sa'yo ay yung klase ng pananampalataya na may katapatan. So, faithfulness and loyalty, ano. Kasi yung yung believing may kasama na sa kung sino talaga siya. Ano, so when we just say believe, hindi na lang yung generic na faith, kundi specific na pagtugon sa kung sino yung taong nagki-claim na magbibigay sa atin ng pakinabang, ano, siya'y hari. At may may kabigatan yun may kinalaman yun sa anong klaseng pananampalataya meron ka. So it will include katapatan and yung allegiance natin, yung loyalty natin. And paano ito binahagi ni Jesus at kung paano niya rin iniuutos sa kanyang mga disipulo in the first place, kung paano siya ipapahayag. Well, gospelize, o preach. Jesus gospelized with the gospel sayings and gospel service, nasama na lang ito sa pagsilip natin, although hindi tayo nag-dwell masyado dito dahil pag-uusapan pa natin yan sa dulo pagdating na sa practical natin na gagawin. But at first, nung sinisilip natin yung mga passages, nakita natin na pag nandun yung word na gospelize or yung preaching the gospel, nakikita natin si Jesus hindi lang nagsasalita. He's also doing service, gospel service. Now, hindi natin mapaghiwalay yung gospel service sa evangelism ni Jesus Christ because of His message. Ang message niya ay yung paghahari ng Diyos. So, kung salita lang yun, medyo nasan yung paghahari? Kung naghahari si God, nasan, So, Jesus Christ made sure na yung proclamation niya may kasamang practice. Kasi, people would know na naghahari ang Diyos with His presence by proclamation and His practice. Kasi yung proklamasyon niya hindi lang katotohanan kundi isang event. So it has to be practiced. So may kinalaman yan sa ating kung pagpunta na natin sa pag-uusapan na natin yung how to share it. So yun. So at least din yung somehow napag-usapan na natin, na-highlight na natin, which is the gospels about the kingdom of God. And then yung mga medyo peripheral na mga na tamaan sa ating discussion would be yung anong response ang kailangan, anong pamaraan ng pagbabahagi ni Jesus. Yun somehow mga peripheral na nadaanan na natin, pero mas pag-uusapan natin sa latter part ng ating course, ng latter sessions na sa mga siguro bandang December na yun. Hopefully. Pero I think mag-spill over na tayo ng January dahil sa holidays. Pero I'm sure nasa na tayo, medyo nasa kalagitnaan na tayo. Especially we're done na dun sa four Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. At ngayon, bago tayo dadako sa Acts, pag-uusapan natin yung somehow hindi man siya nandoon, wala man siyang specific na libro sa Bible. Pero it's very obvious na kailangan siya pag-usapan dahil yun yung panahon. Yun yung konteksto ng New Testament, And what I'm talking about is yung context ng Greco-Roman world o yun yung kultura, yun yung environment, yan yung socio-political climate, at yan yung kabuang ginagalawan na mundo ng New Testament, including ni Jesus Christ, even before Jesus, hanggang sa pagkalat na ng mensahe ng Kristyanismo at ng mismong relihiyon ng Kristyanismo, So mahalaga 'yon. So before that, dahil apat lang naman tayo, I think it would be important na matanong ko ito. So nakita niyo po dito sa right side, meron diyang mga list. At meron akong question sa kaliwa. Ang sabi ko diyan, what aspects of human life and affairs of this world are affected by the gospel? Alin dyan sa mga yan yung
tatamaan, apektado, o kikilusan kung hindi man pagkatapos na maapektuhan, dapat kilusan din natin sa pamumuhay dahil sa pamumuhay natin ng ebanghelyo. O pag isinasabuhay na natin yung ebanghelyo o yung mabuting balita, alin diyan sa mga bagay na yan yung tatamaan o yung gagalawan natin o yung kasama dapat sa ating mission kahit na mayroon yung specific na evangelism and mission. No, siguro ang ganito na lang, iibahin ko yung question dahil tinanong ko to kay ChatGPT anong mga bagay na madalas na kinikilusan ng simbahan. So ito yung mga listahan na yan. Maliban sa siguro nag-assume na lang si ChatGPT yung personal holiness, hindi niya sinama yan. Ako nagdagdag niyan. Saka yung creation care, ano. So Kuya Bobot, ano sa tingin mo yung pinaka mas active na sa listahan na to, ano yung top 3 na mas kinikilusan ng mga Kristiyano pagdating sa gospel? At yung top 3 na hindi masyadong napapansin sa pagdating sa gospel. Ano na lang, sa pangmalawakan na lang na pagkilos ng Christianity. Ano yung top 3 na mas focused ang mga Kristiyano? Ano yung top 3 na hindi masyadong pinapansin ng Kristiyano? Ano sa tingin mo dito sa listahan na yan? Top 3 most focused, top 3 most ignored. Siguro yung focus yung community service, yung family life. So yung worship and church life. Okay. So hindi gano'n napopokusan yung charity and social justice. Minsan may education. Saka yung mission and event, hindi. Personal holiness. Okay. Thank you. Very very relevant din dahil yung sometimes na-neglect din talaga yung personal holiness. But at the same time, yung parang sa iba't ibang aspect merong from public and private, both public and private, may mga aspeto na nakakaligtaan. Okay, thank you. Julie, ikaw, anong sa tingin mo yung top 3 na mas napapansin ng mga simbahan at top 3 na mas papabayaan ng mga simbahan? Napapansin. Worship and church life. So, worship and church life, napapansin. Evangelism and mission. Sa Bible study and theology. Bible study and theology. Okay. So, more on sa loob ng simbahan. Hindi masyado natututukan. Education. I think work and career. Work and careers. Tapos, creation care. Meron akong typo dyan. So, nawalan ng T yung media and entertainment. So, creation care, work and careers, saka education. So, I think nag-agree din ako dun. Ano. So, okay. Salamat, Julie. Ninang Linda, baka meron po kayong top 3 naman na mas focus ng simbahan and top 3 na mas hindi masyadong naaasikaso ng simbahan. Baka nagkakaroon yata ng connection problem si Ninang Linda dahil kanina may question din ako sa kanya. Sige. Okay. Pass muna natin. Pero yan, Kuya Bobot and Julie, I think meron kayong meron kayong similarity that there are ang mas natututukan is yung mga obvious things na ginagawa sa simbahan. Pero yung public na ginagawa medyo nakakaligtaan. But at the same time, there's something sa private life din ng isang tao na na-ignore din gaya ng nabanggit ni Kuya Bobot yung personal holiness. So yeah,
in general, I would say na these things are part of itong 12 ba yan o 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itong 12 na, wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah. 12 na mga items dito. Of course, there could be more. And iba nga dyan pinagsasama na lang. There could be more or could be even marami pa mga specifics. But all of these things, mga mahalagang pangyayari sa paligid o mga mahalagang concerns at ang question na lang is yung mga mahalagang concerns ba na yan ay part ba talaga ng responsibilidad nating Kristiyano at bahagi ba talaga siya ng pag-respond natin, pagtugon natin sa ebanghelyo, both in believing it and yung in living it out. So makikita natin din along the way. And ang masasabi ko din is there have been surveys na yung sa atin, yung mga nabanggit natin, it's more of yung na-observe natin and then meron din mga surveys around the world na ang least talaga itong worship, church life, evangelism, mission, Bible study and theology, and sometimes community and service or community service ito somehow obvious yan kung titignan mo nga yung mga structures ng organizational structure ng mga simbahan, specifically yan din agad yung mga departments, diba? Or yan din yung mga tatamaan ng mga ministries pero as you see yung mga surveys may mga bagay dyan na talagang hindi masyadong napapansin at kini-question pa nga kung dapat nga ba talaga ating pinapakialaman. Like for example, charity and social justice, politics and civic engagement, and creation care. Family life, siguro more on hindi siya napapansin dahil kulang sa pag-spread out na ministry and education, work and careers, yung mga ganun. Pero tatamaan yan pag pinag-usapan na yung personal life or individual lives ng mga members ng simbahan. Pero yeah, like ang mga pinakamas malayo pa dyan, yung media and entertainment, puro na lang naman yan, hindi naman yan mahalaga, creation care, maguguno naman ang mundo. So yung mga bagay na yan, medyo nandun na sa far end ng mga concerns ng simbahan. Based on sa mga surveys, And ang recent kong sinilip din yung survey ng World Evangelical Alliance, sumagot din ako personally dun sa survey na yun. And yung hindi talaga napapansin and sinasabi pa nga dapat nating masyadong gawin yung creation care. So, and si ChatGPT mismo kinalimutan niya kaya dinagdag ko din siya. So obviously, kahit yung mismong AI, hindi rin siya pinansin. Kasi nagbe-base lang din siya sa mga usapin ng mga tao sa internet. So let's go to our topic today. Thank you sa mga sumagot. And ang topic natin is the gospel of the Greco-Roman world. And kumbaga, kung merong mga subtitle yan, dapat ang subtitle dyan the gospel in the Greco-Roman world. Meaning, ano ba yung ebanghelyo na alam ng Greco-Roman world and anong kinalaman nito, anong epekto nito, at anong implikasyon nito sa gospel kapag ibinabahagi na natin siya sa Greco-Roman world. And it's important dahil yun ang naghulma ng kanilang mensahe. Syempre, ang ibabalita nila ay kailangan magko-connect sa konteksto nila at ang ibabalita nila ay somehow na-impluwensyahan ng konteksto nila. Na hindi naman na bago yung katotohanan, pero it has to speak sa konteksto nila. Kailangan nilang i-package ang kanilang mensahe. And obviously, pag sinilip mo kung paano mag-ministry si Paul, but it's more than just yung pagpapackage ng mensahe. Makikita natin na yung mismong problema o kaganapan ng mundo sa panahon nila
and hopefully makita din natin sa panahon natin ngayon. Ang mismong kaganapan ng mga pangyayari sa mundo nila that time, ayun din yung mismong tinutumbok ng mensahe ng Ebanghelyo. Let's remember, ang highlight natin so far in general is that the gospel is about yung paghahari ni Jesus sa kaharian ng Diyos. So punta tayo sa mundo ng mga Griego at ng mga Romano sa panahon ng around in general 300 BC to 200 to 114 or kahit yung latter part na ng 2nd century bago pa man nag-deteriorate ang Roman Empire or the fall of Rome. So tignan natin ang gospel in Greco-Roman world. So sabi ko dyan, when the Jews heard Jesus preach the gospel, they mostly understood it through the Old Testament. So pag nagpipreach si Jesus Christ, kapag nagtuturo siya, kapag nung at least 2 instance na inutusan niya yung 12 apostles at yung 72 na mga disciples and sabi niya i-proclaim niyo yung gospel, yung kingdom of God yung mga Hudyo na unang tagapakinig nitong syempre ang major na konteksto ng kanilang puso at isipan ay yung pananampalataya nila bilang Hudyo na makikita natin sa Old Testament. Ayun yung context nila. Primary context nila is yung Old Testament. So for example, when you say sa panahon natin ngayon, pag sinabi mo politics, yung unang pumapasok sa atin is yung politics na meron tayo sa Pilipinas. So the same way na pag sinabi mo yung gospel, preaching about the good news, yung hope nila bilang Israel, bilang mga Hebrews, yun yung unang context nila. However, meron pang isang mahalagang konteksto. They also knew of another context, one that is contemporary, at least to them, and despicable to them. Contemporary dahil kahit ano man yung pananampalataya nila bilang mga Hebrew, they are they were living in a wider context of a generation na kinabibilangan nila. Yung kasabayan nilang mundo na hindi man katulad ngayon na somehow pwedeng wala kang pake sa nangyayari sa United Kingdom. Pero itong contemporary nilang konteksto ay hindi nila mai-ignore. Why? Kasi sinasakop sila currently at that moment ng Roman Empire. The context ay hindi lang mai-ignore dahil yun mismo ang naninirahan sa kanila. So wala silang magawa. But at the same time, it's despicable to them dahil yun yung konteksto na marami ding mga claims, worldviews na kabaliktaran sa kanilang pananaw bilang mga anak ng Diyos o bilang people of God as they believe that so despicable, kamuhi-muhi dahil may mga katuruan at may mga pananaw ang Greco-Roman world na hindi nila malunok-lunok. Pero wala silang magawa dahil yun ang makapangyarihan sa panahon nila. So this is the Greco-Roman context, the world of the Gentiles. And you cannot really ignore that context kasi kahit sa New Testament when you read, lagi siyang nababanggit, lagi siyang nako-consider, and hindi man siya directly binabanggit yung ibang mga bagay na pag-uusapan natin dito sa mga lines ng ibang passage sa scripture, pero I would argue na every time na binabanggit sila ay talagang you have to remember that the New Testament was set in that
Greco-Roman context at that time. So when the disciples went ahead to preach the gospel of the kingdom of God, meaning nung namatay na si Jesus, nag-resurrect siya, nag-ascend siya, and before ascension, he commissioned yung kanyang mga disciples, more than 500 of them, and especially nung sa bungad na ng Acts, no, when he sent the Holy Spirit, and they started proclaiming, and then persecutions came, and then kumalat na sila sa hindi na lang sa Judea, kundi sa Samaria, kundi sa hanggang sa kinabibilangan ngayon ni ng Linda na bansa, na Turkey, hanggang sa mas malawak pa. So yun yung mundo ng mga Hentil. So nung dumako na doon yung mensahe, when the disciples went ahead to preach the gospel of the kingdom, how did the Gentiles understand it? Now, pwedeng sa mga modern questions ngayon, modern Christians ngayon, they would ask, bakit pa mahalaga yun? Mahalaga yun kasi, kumbaga, magkaiba yung thinking and yung spiritual context ng mga Hentil sa mga Israelites o sa mga Hudyo. In fact, they have their own gospel. They have their own understanding of what the gospel is. And so, we need to know why it is bad news or good news to preach Jesus to the people of the Roman Empire. Ano implikasyon nun kapag binahagi mo na si Jesus ay naghahari sa mundo ng mga Greco-Roman people or the Gentiles? So that's what we're going to look at this evening. Ang gagawin natin ay sisilipin lang natin ang ilan sa mga items na nabanggit dito sa dalawang libro na major source ng lesson natin sa gabing ito. The first one is yung mas readable. Actually, pareho maganda tong dalawang book kasi somehow kahit na academic sila, they're at least friendly sa atin, na mga hindi naman mga nag-aaral talaga sa mga na seminary. So mas maganda siya para sa akin dahil mas naiunawaan ko siya ng mabilis, mabilisan. So itong sa kaliwa, Into the World of the New Testament, halos para sila ng title, meron lang into yung first. Into the World of the New Testament, Greco-Roman and Jewish text and context, na sinulat ni Daniel Linwood Smith. Mabata pa tong sumulat na to. And very interesting din and helpful yung mga binanggit niya. And mas reflective din ng kanyang mga posts, mga writings dito. Dito naman sa more matter-of-factly na type of writing, The World of the New Testament. This one is a bit more mas academic siya ang writing kaysa dito sa isa. Although madali din siyang basahin. Sinasabi ko lang mas academic kasi collection nito ng maraming nagsulat dito. Edited by Joel B. Green and Lee Martin MacDonald. In the World of the New Testament, cultural, social, and historical context. So there's maraming authors dito nagsama-sama, mga scholars sa iba't ibang aspeto ng konteksto ng New Testament. So to discuss yung gospel of the Greco-Roman world, magko-quote tayo from these two books at least, pero of course yung concept na pinag-uusapan natin sa recent scholarship, napakahalaga na niyang pinag-uusapan para mas maunawaan hindi lang yung ebanghelyo kundi yung mismong kabuuang mensahe ng maging yung mga specific na mga teksto ng New Testament. But for our specific concern tonight, what is the gospel in the New Testament period, yung panahon nila, yung Greco-Roman time. So, basahin natin ang isa sa mga quote mula doon sa Into the World of the New Testament, yung Black Book kanina, nasulat ni Daniel Linwood Smith. Ang sabi niya doon, ang title na nilagay ko dito is Gods and Saviors of the Gentiles. So, they have their own gods and saviors of the Gentiles, and hindi ko po binabanggit dyan. I'm not talking about yung mga pantheon nila na yung pantheon of gods nila na like sila
sila Zeus or sino pa man, kundi yung mga tao na naghahari-harian sa panahon nila na either ina-ascribe sa kanila yung pagiging God or pagiging Savior or sila mismo kiniklaim nila at pinipilit nila yung mga tao. So, we will see. Sabi ni Daniel Linwood Smith, the title Savior or in Greek Soter, the title Savior was applied to rulers in the Eastern Mediterranean world, both Ptolemies and Seleucids. Yan yung ilan sa mga nag-rule at that time. Yung Savior daw, ina-ascribe o tinatawag yun sa mga leaders of their time. Si Josephus, sabi niyan, Josephus, isa sa mga importanteng historical writing sa panahon na yan, na outside of the Bible, pero para sa atin mahalaga dahil nauunawaan natin yung konteksto ng mundo na yan at ng mga early Christians. So, si Josephus, sumulat siya, and he identifies Ptolemy, kaya Ptolemies and Seleucids yan kasi marami yan, sunod-sunod, So, in-identify niya si Ptolemy I noong 366 to 282 BC as Ptolemy the Savior, So, he was called the Savior sa sulat ni Josephus na Jewish Antiquities. And he also notes that Seleucus, yung una, from 358 to 381 BC, to 281 BC, he was also called the Savior. So even though mayroon disclaimer dyan na yung Soter, yung word na Savior, even though the Savior title could be applied to the god Zeus, yung talagang para sa kanila spiritual na mga gods, the title itself did not imply divinity, meaning hindi naman necessarily divine talaga or Diyos talaga ang pagtingin nila sa mga hari na yan or sa mga naghahari-harian na yan ng mga Ptolemies at mga Seleucids. But Savior was a functional title. Yung totoo sa kanila na tagapagtanggol. Kasi mas nakikita naman talaga nila yun. So a Savior that saved people from danger. Mga warlords, mga conquerors, mga protectors din at the same time ng kanilang mga pinaghaharian. But that's just the beginning, Kasi itong panahon na to, BC, So, wala pa yung panahon ng Roman Empire. These are the beginnings of the empires in the time after ng transition na to ng Babylonian Empire to the latter empires na ng pag-transition na ng from BC to AD, at sabi diyan sa latter part ng chapter ni Daniel Linwood, in the Eastern Roman Empire, ito na yung medyo mas contemporary na nila Jesus and even before si Jesus Christ. The Greek-speaking subject sometimes referred to the emperor as a god, so hindi na lang Soter, Theos na, the name we use God sa panahon natin ngayon is Theos sa panahon nila. So they call their emperor as God. There was a long history of divinized rulers in the East. So hindi kanina sinasabi dyan na itong pag tinawag kang Soter or Savior, hindi ka necessarily tinuturing na Diyos. Pero sa kanila, there's a development sa Roman Empire na dinidivinize na nila. It's a bit similar sa Catholic, sa Roman Catholic tradition na kapag ang isang Kristiyano ay sobrang exemplary yung ginawa niya, kinakanonize siya, nagiging santo. So, nagiging banal kaysa doon sa ordinaryong mga Kristiyano. So, ito naman, nadidivinize, meaning they really believe that when these people die, napupunta sila sa grupo ng mga Diyos, mga Diyos-Diyosan nila. So this usage was uncontroversial kasi ginagawa na talaga yan. There was a long history of divinized rulers in the East.
And in the Western Roman Empire, it was less common to refer to a living emperor as God, no? Yung pag living emperor, hindi masyado. Ang last dyan na nangyari would be si Julius Caesar, ano? Yung tito ng isa sa mga major character na pag-usapan natin sa next slide. Kinonsider siya as, dinivinize siya nung namatay siya. Even if ang nag-divinize sa kanya, yung body na nag-divinize sa kanya is yung Senado. Even though, yung mga pumatay sa kanya ay yung Senado. So, pinagsasaksak siya, pero at the same time, dinivinize na siya. Pero tumigil na siya sa kanyang kahangalan at gawin na lang siyang Diyos. So, that's, ang ironic ng mga pangyayari yan. But, that's the point. Nung pag namatay na, i-divinize siya. So, and then, may mga exceptions. There were exceptions like si Gaius Caligula, no? Ito sa mga medyo problematic na emperor of their time, no? Si Gaius Caligula, who tried to persuade the Jews to call him God. No, hindi lang yung mga Gentiles, kundi yung mismo mga Hudyo, pinilit niya na tawagin siyang Diyos. And medyo, hindi lang medyo, sobrang blasphemous nun para sa mga Hudyo. It was written by Josephus din sa kanyang Jewish Antiquities na writing. And si Domitian appears to have been called a god, tinawag siya mismo while living, habang buhay pa siya na god by some. And more commonly, an emperor would be declared divine after his death, gaya nga ni Julius Caesar. But itong si Gaius Caligula, talagang pinipilit niya, even while he was. So this is the general political climate na nag-spill over sa religious life ng mga Hentil and at the same time ng mga Hudyo na naninirahan sa mundo ng Greco-Roman world. So ito yung general perception ng mga tao sa paligid nila that the kings, the human kings, ay tinatawag nilang savior or gods. There's an important development nung namatay si Julius Caesar. Panahon ni Julius Caesar, ang daming giyera na mga malulubhang giyera talaga. And when he died, kaya siya pinagsasaksak ng Senado ay dahil din doon sa para matigil na siya. And ang sumunod na nag-rule over ay tatlo pa rin na leaders, yung isa na tinitingala din ng Roman Empire, and then si Octavian, yung pamangkin ni Julius Caesar na ginawa na rin niyang he considered as a son, inadopt niya as son si Octavian, kaya naging tagapagmana niya yon. And pangatlong naghahari sa time na yan would be si Mark Antony, nung naging boyfriend ni Cleopatra sa Egypt, yung tatlo na yan ang nag-rule after ni Julius Caesar. But then yung tatlo na yan na nagsama, syempre political ambitions, naggira-gera, and ang nagtagumpay ay si Octavian, yung pamangkin/anak ni Julius Caesar. And when he began his rule, nagkaroon ng tinatawag nila na Pax Romana. So, parang somehow, kahit na may mga gera-gera pa here and there, pero they thought na ito na ang simula ng kapayapaan ng Roman Empire o ng Roman world, at dito na rin nagkaroon down ng mga kasaganahan talaga. Even though by the time of the Roman Republic, bago pa man si Octavian, meron na talagang somehow kasaganahan yung Rome, at least yung upper class, pero mas inattribute nila yung radical na pagbabago or pag-unlad kay Octavian nung nawala na ang kagaya nila Julius Caesar. So they thought na ang paghahari ni Octavian, itong nasa picture sa baba, is the start of the prosperous and peaceful times of the Roman civilization. And nag-transition na sila from the republic to an empire. So this is the section which I call the Gospel of Caesar Augustus,
who became a ruler nung 63 BC to 14 AD. Ano? At sasabi ni Nicholas Perrin sa The World of the New Testament, edited by Joel B. Green, sabi niya, the Council of Asia's representative elders, I think alam to ni na lugar to. Baka nga napasyalan na to kasama sa mga napasyalan ni Ninang Linda, yung Pergamum tsaka yung Nicaea, The Council of Asia's representative elders. Sa Asia kasi merong hindi to church may mga elders na tinatawag kasi yan talaga yung konteksto nila, kaya merong elders sa simbahan din. Yun yung konteksto ng Christian ng early Christian church, So there's there are elders ng Roman Empire, mga leaders na nagsama-sama sa Asia, kasi Europe na yung Italy, yung Rome, but there's a part of Roman Empire na ng Asia, and they have this koinon or they have a fellowship, at nag-usap-usap sila kasi loyal sila kay Mark Antony, pero nung natalo na si Mark Antony, kailangan nila mag-adjust. Actually, ginawa pa kanilang Diyos si Mark Antony. Pero ngayon na patay ni si Mark Antony at si Octavian ang naghahari. So, ang sabi diyan, they made an overture to Octavian. So, nakipag-usap sila kay Octavian in the winter of 29 BC, in which they requested permission to establish a cult in his honor in Pergamum. Meaning, magtatayo sila ng templo, magkakaroon sila ng ceremony, magkakaroon sila ng prayers and worship in the name of Octavian. So, nakasulat yan sa ni Dio Cassius, tsaka even ni Tacitus. Kalimutan ko yung sinulat ni Tacitus. It's something to do with honor ba yun? Basta, agriculture. Basta si Tacitus sa si Dio Cassius, may mga sinulat sila about it. Nagpaalam pa sila na gawing na magkaroon ng cult or hindi necessarily yung pangit na aspect ng kulto, which is nonetheless pangit pa rin. Kundi i-honor nila si Caesar Augustus, si Octavian pa rin at that time, But around the time also, a similar request na magkaroon ng cult following o ng emperor worship, on behalf of the city Nicaea in the province of Bithynia. So, nung time na yan, even yung part ng ng Asia, Turkey na rin, yung part ng Asia na hindi masyadong loyal kay Octavian dahil loyal sila kay Mark Antony, yung group na yan, malaki yan, yung malaking parte yan ng Roman Empire. Nung medyo mas naging powerful na si Octavian, they already pledge hindi lang allegiance, kundi worship kay Octavian. Meaning, there's already a majority, yung climate ng Roman Empire ng panahon ni Octavian, na ino-honor as somehow supernatural ang sovereignty ni Gaius Octavian, ni Octavian. Then sabi diyan sa isang section ni Nicholas Perrin, seeking to stabilize an empire that had been racked by violent civil war, nung kapanahonan ni Julius Caesar, in which Octavian himself played no small part dahil nung katapusan nakipaggera din siya against kina Mark Antony. The Senate saw it best, kailangan nating ma-stabilize to. Kailangan nating gumawa ng paraan para somehow magkaisa ang ating empire. So they saw it best to make a clean break with Rome's recent bloodied past and set their ruler on new footing. As acclaimed Augustus, Octavian would be Lord not simply of the Roman Empire, but also in some respects of the whole realm of nature. They set Gaius Octavian
Caesar Augustus in a very high pedestal na parang in the whole creation, no? Kaya gano'n na lamang sila ka-aggressive at arrogant sa pagki-claim ng pananakop dahil they think they're the rightful owners of the world, ano? And hindi lang siya political, meron siyang religious implications. Dahil sabi ni Perrin, any challenge to the religious supremacy of the emperor, no? Any kings, kahit yung mga barbarian kings, other political leaders outside the Roman Empire, or even within the Roman Empire, kasama ng Israel, kapag meron mga claims doon sa panahon na yan, any challenge to the religious supremacy na to, hindi lang political supremacy of the emperor, could be perceived as an act of political subversion. Kaya nga si Jesus hinarap kay Pilate kasi baka merong political rebellion na nangyayari sa panahon ni Jesus Christ. Pero sabi naman ni Pilate, parang wala naman na nakikita. Sabi ni Pilate. So a dynamic that would prove challenging for the early church. So even though sa panahon ng trial ni Jesus Christ in front of Pilate, walang nakitang problema si Pilate, pero mga implikasyon ng pamumuhay bilang Kristiyano at ang mga demands ng Roman Empire sa pamumuhay ng mga civilians, magkocross yun. Magkakaroon ng conflict yun eventually. And that's why there were persecutions. So yan, ang mga somehow, so etong si Caesar Augustus, the first emperor of the Roman Empire after Julius Caesar, yung mga tao pala mismo nagre-request na i-ano siya. Sabi pa nga sa nabasa ko, medyo reluctant pa daw tong si Octavian. Parang, teka, wag niyo akong sambahin. Part ng kanyang reluctance would be, ay nag-uumpisa pa lang siya. Kumbaga, ayaw niyang isipin ng mga, alam mo naman sa politics, the people behind you are not really your friends, nag-aantay lang din dyan ang kanilang panahon. So ayaw niya isipin na masyado siyang arrogant at nagmamadali dahil baka pag yung mga pagsiselos, yung mga inggit at mga ambisyon ng mga taong magsama-sama yon at magkaroon ng pag-rebelde at matanggal siya sa posisyon. So yung emperor, yung pag-worship sa kanya as an emperor, somehow ayaw pa niya nung umpisa, ayaw niya pang gawin yun, pero sabi doon sabi naman ni Smith sa Into the World of the New Testament, eventually, kahit sa mga lugar, may mga makikita na silang mga inscriptions, mga nakasulat sa mga walls or sa mga temples and such, sa mga lugar. And kahit sa mga recent na mga findings, sabi doon, part of a famous inscription at Priene, dated 9 BCE, medyo nasa kalagitnaan o sa third quarter na ng paghahari ni Octavian, I'm not sure if third quarter kasi hanggang 14 lang naman siya AD. So baka nasa third or fourth quarter ng kanyang paghahari. Sabi doon, because providence which has arranged all aspects of our lives, lavishing attention and distinction on us. Providence, they think, sa mga philosophers and religions of their time, like yung general na spiritual o supernatural being, has set up the most perfect order for life by bringing forth, meron daw supernatural na pangyayari na nagdala sa atin ng ating emperor, si Augustus. So providence brought forth Augustus, whom she filled with excellence for the benefit of humanity. Wow. I think ang binabanggit dito na sa providence ay yung Diyos na tinatawag nila na si Roma, the Roman god, na siyang nagdala daw, sinilang si Augustus, whom she filled with excellence, excellence daw, ang punong-puno daw na excellence si Augustus, at para daw sa kapakinabangan ng sangkatauhan, having sent him both for us and for those who will come after us, yung mga generations after, kasama na dyan sila Jesus, at yung the rest of the Roman Empire.
as a savior who will cause war to cease and will order all things, no? Magkakaroon ng kapayapaan at kaayusan sa lahat ng bagay. Ito na nga daw si Caesar Augustus. And because Caesar Augustus, si Octavian, by his appearance, sa kanyang pagdating, the hopes of those who received in past days, meaning kahit sa panahon nila Julius Caesar at ng iba pang mga naghahari noon, nalagpasan yung pag-asa na yan at yung mga expectations nila, and not only surpassing those who were benefactors before him, hindi lang nalagpasan yung kagalingan nila Julius Caesar at yung mga nauna pa, but not even leaving any hope of surpassing him. Grabe yung attribution, grabe yung paghanga. At hindi lang yan opinion, nakasulat yan sa mismong paderma ba o kung saan mang importanteng establishment ng panahon nila. Not even leaving any hope of surpassing him among those who are to come. Ibig sabihin, wala lang mas gagaling pa sa kanya kahit yung mga parating, or yung pag-asa ng mga parating. Ma-fulfill niya. Grabe naman to. Parang Messiah. And because the birthday of the God mark the beginning of good news. Yung kapanganakan daw ng Diyos, o yung kapanganakan in specific ni Gaius Octavian, Caesar Augustus, is the start of the gospel o the evangelion or the mabuting balita, ang kapanganakan at ang paghahari ni Caesar Augustus. So grabe, no? Grabe yung paggamit ng salitang savior, ng good news, at ng paglalagay sa kanya ng pag-asa at pag-a-attribute sa kanya ng kabutihan, ng kapayapaan, ng kaayusan, at ng lahat-lahat na ng kapakinabangan ng sangkatauhan ay na kay Caesar Augustus. The Lord Caesar Augustus. The Emperor Caesar Augustus, the King of the Roman Empire at that time. Caesar Augustus, the bringer of good news sa kanyang kapanganakan at sa kanyang paghahari. May similar ba na nababasa sa Bible dyan? Sabi ng angel sa mga shepherds sa Luke chapter 2, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great news. For unto you is born the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Birthday ni Jesus Christ. The start of the good news versus birthday daw ni Gaius Octavian or Caesar Augustus is the beginning of the good news. So nakikita niyo na yung setting na nabibilangan ng early church, even in Jesus Christ. No, if you preach the gospel sa hentil, pag binanggit mo lang yung good news without mentioning Jesus Christ, ito yung naiisip nila. This is the gospel that they knew. The gospel of Caesar Augustus. At hindi lang yun, nagkaroon na talaga ng tinatawag na imperial cult o ng emperor worship from the beginning of his reign sa karamihan ng mga emperors na sumunod pa. Sabi ni Nicholas Perrin, ako na naglagay niyang the worship of emperors starting sa rule ni Octavian hanggang sa katapusan na bahagi ng emperor times nila, si Hadrian, itong nasa picture na yan, si Emperor Hadrian yan, the last emperor of the Roman Empire. Sabi siya ni Nicholas Perrin, as rulers changed, pagkawalan ni Octavian, may sumunod pa, may sumunod, so as rulers changed, so too did the terms of the cult. Meaning, nagde-develop at iiba pa lumalala pa, So as noted above, Octavian willingly but sheepishly, may reluctance kahit papaano na tanggapin yon, accepted a cultus in his honor. His successor, si Tiberius,
who ruled in 14 to 37 AD, no? Ito na yung time ni Jesus Christ. Tiberius is the ruler of the time of Jesus Christ in his ministry and in his death, ano? Who was relatively retiring by nature dahil sa kanyang katandaan, was said to have been even more reluctant na sambahin siya. But dahil of his political pressure, he was persuaded by his political advisors to accede to this homage, ano? Pininindigan na niya na Lord siya of all creation, that he is to be worshipped as an emperor, as a savior, as Lord, as bringer of good news at the same time. So with the ascension of the third emperor, ito na, isa sa mga malupit, si Caligula, no, noong AD 12 to 41, I think this is his life, kasi nagahari by that time is si Octavian and si Tiberius. Si Caligula na medyo bata-bata, nung pinanood ko yung life story niya sa Netflix, medyo sobrang nito, ambitious at lahat naman ng mga emperor have medyo complicated na sexual fantasies, pero ito si Caligula mas malala sa mga napanood ko. Sabi diyan, this humble posture suddenly changed kasi napaka-arrogant din nito. Right? Si Caligula. So according to Dio Cassius sa kanyang historical writing, Caligula was forthright in insisting on worship. Meaning, pinupwersa niya yung mga tao talaga. Kahit na gusto naman na ng mga tao, kasi pinupwersa na, kasi pati mga Hudyo, pinipilit na niya na sambahin siya. Something that Dio Cassius also notes, even the commoners found to be exceedingly crass. No, kahit yung mga ordinaryong tao, medyo na nag-aalangan na sa kanyang pagpumilit na sambahin siya. So Caligula was forthright in insisting on worship. Then, when the Julian-Claudian line, yung lahi na sumunod, came to an end, no? Kay Nero, na to, yung latter part na to, AD 68 na. Ito yung panahon ng early church, no? Panahon ng mga pagsusulat nila Paul, nila John, nila Peter. Kasama na yung mga malalang persecutions din. Actually, kahit kay Caligula pa lang, nag-start na yung matitinding persecution eh. Kay Tiberius, mild persecution, kay Caligulas, malala, mas malala kay Nero, so nung natapos na, nung nag-suicide na si Nero noong AD 68, the Roman Empire suddenly found itself in the destabilized position, no? Dahil sobrang grabe tong si Nero. So meron pang meron pang 70 years na may maghahari pang mga emperors, pero after ni Nero, somehow parang naging shaky yung kanilang empire. So kailangan nilang higpitan pa yung allegiance ng mga tao sa kanilang emperor. So the Roman Empire suddenly found itself in a destabilized position, which seemed to raise the political stakes of any actions that implied either support or non-support for the regnant emperor. Meaning, may mabigat na mga implikasyon kapag hindi ka susuporta sa pagsamba, sa pagsuko, sa pagsunod sa mga emperors na sumunod pa kay Nero. So palupit ng palupit. And take note, mga kapatid, at that time, nung AD 68, nag-umpisa, even before that, nag-umpisa yung mga rebellion. The first Jewish rebellion, at that time, that resulted to, nung AD 70, yung nilipol ang mga Hudyo sa taas ng Masada. Of course, there were other Jews pa rin na natira sa Judea at that time, after that, kasi nagkaroon pa ng second and third na revolt, Jewish revolt, after AD 70. Pero ito na yung, I believe, majority ng katuparan ng mga prophecies ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24, no stone unturned, kaya for me, majority ng mga sinabi ni Jesus Christ are not warnings and signs sa future tribulation, kundi the beginning of the tribulation,
in his time. So AD 70, afterwards, nagkaroon pa ng mga revolts. And malala yun, lalo na. Kasi ang mga sumunod din yan, sila Caligula, ng mga time na yan. So, talagang napakabigat, mga kapatid, ng buhay ng mga Kristiyano na dala-dala na ang mga salitang ito. Hari si Jesus, siya ang mabuting balita, siya ang Savior, at siya ang hope, siya ang Prince of Peace, siya ang tagapagdala ng order of all things. Dala-dala mo yung mensahe na yan, yung mga bagay na yan. At ipapamalita mo sa mundong ito ang sitwasyon. Ito ang pananaw. Ito ang kondisyon. So, simply put, mga kapatid, this is just a very quick na pagsilip sa sitwasyon ng Roman Empire. Kahit yung precursor ng Roman Empire, the Greco-Roman world, time of the Greeks, the kings and emperors, especially si Octavian at ang mga sumunod, were seen as wrong grammar. Were seen as gods and saviors, mga Diyos na tagapagligtas, mga lords, and their reign is gospel to the Gentile. This is the point I want to make, na sa panahon ni Jesus, even before him pala, sa panahon ng pagdating ni Jesus, sa panahon ng pagdidisipulo ni Jesus, at pagdating ng unang mga simbahan, ito ang kondisyon, na may mga naghaharing mga tao na tinatawag nilang mga Diyos at mga tagapagligtas, mga Panginoon, at ang kanilang paghahari ay ebanghelyo para sa mga Hintil. Hindi Christianity ang nagmamayari ng salitang gospel, ng salitang savior, ng salitang good news, ng salitang peace and hope and joy. But these things are already attributed to the gods and saviors, to the kings and lords and emperors of the Greco-Roman world. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang mensahe ni Jesus, sa totoo lang, ay hindi bagong salita sa panahon nila. Na para bang, pag sa panahon natin ngayon, magsasabi ka, "Uy, mga kapatid, gusto kong subukan nito yung bagong produkto. Wala pang nakakagawa nito. Walang katulad nito. Wala ka pang naririnig na ganito. Ano to? Ito ang time machine. Wala pang nakaka-imbento nito. Wala kang ganitong mahahanap. Kami lang ang nag-offer ng time machine." Hindi ganun, kapatid. Nung lumabas ang mga balita nila Jesus tungkol sa Ebanghelyo, meron ng mga gospel. Meron ng good news about the gods, about the lords, about the saviors, about son of gods even. Kasi si Octavian was called a son of God. There were leaders na sa kanila na-attribute yung the peace, the order of all things. And these are things na sinasabi na si Jesus. Pero sa mundong kinabibilangan nila, this is not new. We already know of people who are gods, who are saviors, who are lords, and their reign are gospel to us, good news to us. So, yun yung mundong kinabibilangan nila. So, sa reflection nila, sa dulo ng mga chapters na binasa natin, ang binasa ko, ni Nicholas Perrin and ni Daniel Smith, itong sabi nila, sabi ni Nicholas Perrin, although a number of questions remain, of course, dahil history naman yan hindi natin mauulit yan. We can only rely sa mga sources and mga writings ng mga historians and even sa Bible, Although a number of questions remain, it is nonetheless clear
that the early Christians on some level would have had to accommodate themselves to the often grim realities of the Roman rule. Hindi sila malaya. At ang paghihigpit at implikasyon ng pamumuhay bilang mga civilian sa panahon ng Roman rule, tas bilang Kristiyano, would really be hard, difficult, and you will be in conflict with the Roman Empire, much as Jesus himself had done. Jesus mismo, he was in conflict with the Roman Empire. At the same time, one detects throughout the New Testament a consistent undercurrent of dissent. Di ba? Merong somehow mga advice and command na from mild to extreme, na either wag niyo nilang pansinin yung Roman demands or wag niyo sundin yan. Wag kayong gumaya sa pamumuhay nila o wag kayong magpasakop sa ganyang mga kaisipan. So, on Jesus' death and resurrection, Jesus' followers came to declare that the risen Jesus himself was Lord and Savior of the universe. Now, mga kapatid, it is difficult to do proper justice to the New Testament without realizing that what is good news for the Christians is religious and political deviancy for the Romans. Hindi natin maaalis yung fact, na alam nila may ganyan silang pananaw. So, kapag inaral natin ang New Testament, especially about the good news, isang katotohanan na dapat nating laging pakakatandaan na kapag ibinabalita ng mga Kristiyano sa panahon na yan, ang ebanghelyo, ang dating nun para sa mga Romano, it's a religious claim and a political rebellion. Kasi bakit? They already have their lords and saviors and kings, and they have the gospel to them is the reign of Octavian and all other emperors after him. Sabi naman ni Daniel Smith sa Into the World of the New Testament, scholars have debated whether early Christians consciously set Jesus in opposition to the Roman emperor. Na yung mga writings ng New Testament and even yung mga leaders of the early church na para bang itinatapat ba talaga nila si Jesus Christ sa mga emperor o talagang nagkakataon lang na yung message ni Jesus Christ may implikasyon talaga sa pamumuhay bilang isang civilian sa panahon ng Roman Empire. Pareho pa rin, parehong gaano man ka-extreme, gaano man ka-intentional, ano man yung purposes, may conflicts talaga. So sabi ni Daniel Smith, whether they did or not, it is clear that at least two rival gospels were circulating in the first century Mediterranean world. Sa panahon na yan, may dalawang klaseng ebanghelyo. Yung isa, sabi ni Smith, one, carved into stones and published empire-wide sa kabuuang empire, proclaimed or gospelized Caesar to be, in the words of the Prian inscription, the Savior whose birth was the beginning of good news for the world. So sa isang bahagi, may isang ebanghelyo na kalat sa buong mundo na ang Savior, ang God, ang Lord ay si Octavian, and ang kanyang kapanganakan ay ang umpisa ng mabuting balita. But on the other hand, sa isang maliit na sulok ng Roman Empire mula sa mga maliit na probinsya ng Israel, ng northern part ng Israel, the other written in scrolls and in books, pinagpapasa-pasa ng mga mensahe sa mga simbahan, pinamamalita ng mga apostol at ng mga disciples ni Jesus, pinoproclaim sa mga synagogues at sa mga ilalim sa mga catacombs, proclaimed or gospelized that the good news was instead the birth of a Savior who is Christ the Lord. In Luke chapter 2:11, yan yung mismong sinasabi. So there are two views, majority, about what the gospel is. Sabi naman ni Smith,
muli into the world of New Testament, in the world of Jesus and his followers, good news about an imperial savior arrived years before the Christian gospel. So hindi bago ang ebanghelyo, ang salitang ebanghelyo, ang konsepto ng merong savior, na merong Lord, na merong King of this world, na merong hari na nagdadala ng kaayusan, ng kapakinabangan sa buong mundo. Hindi na bago yan sa kanilang panahon. And given the popularity of emperor worship, dahil sinasamba nila yung emperor in the Eastern Empire, talking about Jesus as the Savior and the Son of God charted a collision course with the Roman Emperor and his supporters. Mababasa natin sa sunod nating session, even sa Acts, meron dun pagtanong, sino itong sasabi na may bago daw hari? That is another king. And his supporters ay magagalit talaga sa mga Kristiyano. So Jesus and his followers rarely spoke out directly against the emperor. Siyempre, sabi pa nga ni Paul, huwag kayong maging violente. Magpasakop kayo. Jesus and his followers rarely spoke out directly against the emperor, except yung Revelation. Revelation stands out as an exception to the norm. Why? Kasi kapag iintindihin mo talaga siya sa konteksto niya, hindi sa konteksto ngayon ng mga modern evangelicals who think that Revelation is all about the future. But Revelation is an apocalyptic writing that speaks against Rome. So yung mga beast doon na nababasa, yung mga antichrist doon na nababasa, yung mga gera doon na nangyayari are actually about Rome versus Jesus and the Roman Empire versus the Christian church. Still, the man who condemned John the Baptist, si Herod, to death was appointed by Caesar Augustus. Meaning, hindi mo mababaliwala na yung mga nag-persecute sa movement, sa umpisa pa lang ng movement ng gospel ni Jesus, even by the time of John the Baptist, ay Roman Empire. Si Herod is a leader of the Roman Empire. And the Roman governor, Pontius Pilate, ordered the crucifixion of Jesus. Another governor, si Pliny, has provided us with a fascinating account of how early Christian worship. Kapag tinatanong mo kung talagang sinasamba ba si Jesus, si Pliny at ang kanyang mga writings, mababasa mo doon na yes, Christians worship Jesus. Christians who were mostly Jews of that time, na para sa kanila iisa lang ang Diyos, si Yahweh, they worship Jesus. But at the same time, yet, sabi niya, he also tortured and executed many of these intransigent worshippers, itong mga Kristiyano, who sang songs of praise, not to the emperor, but to Christ, as to a God. So, yes, totoo na may mga sumasamba kay Jesus at that time. Pero yun nga, dahil sinasamba nila si Jesus, abay, dapat ang emperor ang sinasamba, hindi kung sino man yang nakapako sa krus. Patayin yung mga yan. Execute yung mga yan. Si Pliny. I think Pliny was hindi ko na matandaan exactly kung anong year siya ng 1st century or 2nd century naging leader. So mga kapatid, again, yan yung consequences. When there already is a gospel about that the kings and emperors were seen as gods and saviors, and their reign is gospel to the Gentiles, ito ang magiging implikasyon. Take note lang na sa dulo ng John chapter 18 exactly pala. Ito yung nangyari when Jesus was presented to Pilate. Therefore, Pilate entered into the praetorium and summoned Jesus and said to him, "Are you the king of the Jews?" Kasi yun ang sinasabi ng mga Hudyo. Nagkiklaim ka daw na hari ka nila. And Jesus answered, "Are you saying this on your own initiative? Or did others tell you about me?" Parang binabalik ni Jesus, "Yan ba talagang nakikita mo sa akin? Yung accusation na yan, o
totoo ba talaga yan o napepersa ka lang? You know naman na sa konteksto nila Pilate, nila Herod, although they are set there by the government of the Roman Empire, naninimbang din sila. Kasi kapag nagkaroon ng revolusyon ang mga Hudyo, mananagot sila sa kanilang emperor. Kasi bakit hindi nila na-maintain ang kapayapaan sa lugar na yan? Kaya kapag may pressure ng mga Hudyo, mabigat yun. Kailangan nilang somehow mag-give in. Kaya nung na-pressure na si Pilate na i-crucify si Jesus Christ, you know what happened next. Ano? So sabi ni Jesus Christ, yun ba talaga sa tingin mo? Sinasabi mo talaga yan o nabe-pressure ka lang? Are you saying this on your own initiative or did others tell you about me? Pilate answered, no, I am not a Jew, am I? Wala naman akong paki sa inyo. Well, talaga ba, Pilate? I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests delivered you to me. Sila nagsasabi nun eh. Ginagawa ko ng trabaho ko, ano ba talaga nagawa mo? What have you done? Jesus answered, my kingdom is not of this world. This is actually somehow problematic translation kasi ang sense dapat nito, my kingdom is not from this world. My kingdom is not of this world. Kasi baka isipin natin, wala naman dito yung paghahari ni Jesus. I mean, in fact, He taught us to pray for His kingdom come, for His will to be done on earth as it is on heaven. Meaning, ang kanyang paghahari ay makalangit, hindi makamundo. Pero ipanalangin natin and therefore, ito na nga, pinapamuhay na natin ang paghahari in this world. Sabi ni Jesus, my kingdom is not from this world. If my kingdom were of this world, then my servants will be fighting. No? Gagawin sana namin yung mga ginagawa ng inyong mga kaharian, ng inyong mga emperor, na nakikipaggera, nagpapatayan para maging hari. Ano? Sabi yan ang sinasabi, yan ang point ni Jesus. If my kingdoms were of this world, then my servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews. But as it is, hindi kami kagaya nyo. We don't do that in our kingdom. My kingdom is not of this realm. We don't fight. We die. We sacrifice. We serve. Yan ang sinasabi ni Jesus. My kingdom is an upside down kingdom. E sumagot si Pilate. Therefore Pilate said to him, so you are a king? Jesus answered, ha? Remarkable tong sinabi ni Jesus Christ. Ang tanong ni Pilate, hari ka talaga? Sabi ni Jesus, tama ka. You say correctly that I am a king. Nung natatandaan nyo, napansin nyo ba, sa Matthew, Mark, Luke, John, last time, wala ako masyadong binanggit about John na nagtuturo that Jesus is preaching the gospel of a kingdom. Well, kasi ibang lingwahe na ginagamit ni John. Pero pagdating dito, at this very moment, before si Jesus pinatay, there it is. Yung claim of a kingdom and claim of himself being the king. Napaka-direct. Sabi ni Jesus, you say correctly that I am a king. The same way na nung tinanong siya ng Samaritan woman, are you the Messiah? Sabi ni Jesus Christ, I am He. Ito rin ang sagot ni Jesus kay Pilate. You say correctly. To the Jews na nakakaalam about the Messiah, well, ako nga yun. And to the Gentiles who think of a king, well, ako nga yun. I am a king. For this, I have been born. Ito yung purpose ni Jesus. Yung paghahari. I have been born. And for this, I have come into the world to testify to the truth. And everyone who is of the truth hears my voice. Remember, sa John din niya sinasabi, the sheep hears my voice. And what is about the truth? The truth about Him being the king. Sa John chapter 18, 30 to 37. Well, sumagot dyan si Pilate, diba? Philosophically. What is truth? As if siya si Plato or si Aristotle or what? What is truth? Pero that's beyond the point na natin na pinag-uusapan. That Jesus has claims of being a king and that His kingdom is not from this world, but it is why He is born, sabi niya. And so, He is bringing the kingdom. He is bringing the good news sa kanyang kapanganakan. In His birth, sabi niya, I have been born. Diba? Si Octavian ang bringer of good news. Sabi ni Jesus Christ, repent,
and believe the good news. And what is the good news? Sabi niya, the kingdom is now here. He says it is now here. He teaches his disciples to pray for his kingdom to come, for his will be done on earth as it is in heaven. He commands his disciples to proclaim it. When we turn to the book of Acts next session, we will see more of this kingdom preaching. The people will no longer just say that Jesus is the Christ. Kasi sa Hudyo yan. Pag sinasabi mo sa Hudyo na si Jesus ang Mesiya, that's the fulfillment of all their hopes. Pero pagdating sa mga Hentil, ang sinasabi na ng mga disipulo ng simbahan, Jesus is the Christ. And Jesus the Christ is Lord. Christ is King. Parang sinasabi na ng mga Kristiyano, pagdating sa mga Hentil, yung Mesiya namin, hindi lang hari ng mga Hudyo. Hari ng mundo. And that's why they are competing against the gospels of the Caesars, of the emperors, of the leaders of their time. And hindi lang yun maliit na bagay. So mga kapatid, we have come to the end of our session. Reflection questions lang. And you can answer this if you want to know. Or you can only reflect din naman by yourself. Or pwede kayo magsalita or mag-type. However you want. Pero these are the questions na iiwan ko. From what we have seen, how could have the Gentiles understood the gospel that says Jesus is King, that Jesus is Lord, that Jesus is Savior, that Jesus is the Son of God? Kung itong mga King, Lord, Savior, and the Son of God are titles called sa kanilang emperor. That Caesar is King, Caesar is Lord, Caesar is Savior, Caesar is the Son of God, Caesar is the bringer of good news, Caesar is the order of all things, Caesar is the bringer of peace, Caesar is the bringer of joy and good tidings to our nation, to our empire, to the world. Kung ako na hindi Hudyo, wala akong malay tungkol sa Yahweh na yan. And first time ko lang marinig tong si Jesus. At sa buong buhay ko, ang alam ko, yung hari o yung emperor, yan ang aming hari. Yan ang aming Panginoon. Yan ang aming tagapagligtas. Yan ang anak ng Diyos. In fact, yan ay aming sinasamba. Ngayon, sinasabi mo sa akin na si Jesus ang hari. Hibang ka ba? Nahihibang ka ba? That's one of the reactions. Pero, ano sa tingin nyo ang iba pang maging reaction ng mga Hentil? Ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit marami sa mga Hentil ay naging Kristiyano? Dahil ba pinangakuan sila ng langit? Dahil ba pinangakuan sila lang ng kung ano-ano pa man na madalas na babanggit natin ngayon? Kasi, mamamatay ka. You are rebelling against your empire. Kung ikaw ay isang Roman citizen o isang ordinaryong Hentil at sasabihin mo, if you confess with your mouth that Jesus is Lord. Romans chapter 10. And then, how conscious of the Greco-Roman context? Actually, napaka-rhetorical na ng question na to. How conscious of the Greco-Roman context are the New Testament authors? Ha? Extremely conscious daw, sabi ni Julie. How conscious of the Greco-Roman context are the New Testament authors when they wrote their Gospels and letters? Conscious ba sila na ito yung konteksto nila? Of course, I think. Pero sabi ni Julie, extremely, and I believe, extremely conscious both sa pag-iingat and extremely conscious also, cautious and conscious. At the same time, kapag kailangan, sasabihin nila, well, babanggain na natin ang kanilang pananaw. Wala tayong magagawa. Kahit na napakahalagang balita para sa kanila that Caesar is King, that Caesar is Lord. Well, wala tayong magagawa. Jesus is Lord. Hindi na yun cautious. Handa mo ka nang mamatay dapat yun. Pag sinabi mo yun, yun ang demands. Yun ang
implications, yun ang repercussions, yun ang consequences of being a Christian in their time. So mga kapatid, again, tulad ng questions ko sa umpisa, na pag pinag-usapan ng Ebanghelyo, alin sa mga to ang mga nasasama? Personal holiness, worship and church life, evangelism and mission, Bible study and theology, family life, education, charity and social justice, politics and civic entertainment, works and careers, media and entertainment, community and service, creation care. If these things are the major concerns, aspects, and spheres of life in the world, and Jesus is King, Jesus is Lord, Savior, and the Son of God, then are these aspects of life or human affairs or affairs of this world, are these things affected by the gospel of Jesus? And so, if yes, or whatever your answer is, how does this shape yung pagbabahagi natin ng mabuting balita? And what does it tell about our message sa panahon ngayon? And how should we live as people worthy of the gospel sa panahon ngayon? Kasama na ang lahat ng aspeto na yan and affairs na yan ng mundo. So that's some questions to ponder on. Any thoughts, mga kapatid? Questions? Or violent reactions? Or what? Because may mga violent reactions na sa panahon na yan. At hindi yung ating pinag-aaralan na. Maganda. Inaninda, go ahead po. Yun lang, isa lang yan ko natin sa to lahat nga yung sinabi mo aspect talaga. So being a Christian, lahat na talaga yung ibabahagi natin yung talagang gospel ng kaharian, kung ano nangyari sa Panginoon, kung bakit siya napunta rito, anong buhay niya. Sorry. So yan, tayo bilang sa Kristiyano na naghahayag, kailangan una-una makita sa atin, sa pamumuhay natin, ang pagbabago bilang tagapahayag, para yung mga hinahayagan natin ay maniwala. Kailangan makita na bang tayo ang model di ba? How can you hayag di salita ng Panginoon kung ikaw nakikita nilang hindi nagbago? Yun lang yung paniniwala lang yung belief. O sabihin natin iba-iba ang tao. Yeah. Minsan mga tao tinitingnan ka kung paano ka gumalaw, tinitingnan paano ka mamuhay. So dito, yung gospel ang ipamuhay natin, yung gospel ang pinaka-main natin yung dapat nating sundin at ihayag. Kasi kung hindi natin ito maiihayag ng maayos, wala, hindi tayo makakapag-save ng kaluluwa. Yun para sa akin. Kasi kung titingnan natin, ito, napakalawak nito Maaaring hindi mo maintindihan habang pero ang pinakabuod nito yung gospel na ihahayag natin, na yung gospel, doon nakatuon yung mga sasabihin natin sa tao, iaaral natin sa mga tao. Lang ang ko. Salamat, Ninang Linda. Meron po kayong tinumbok na napakahalaga. Sinasabi niyo yung pamumuhay, And yung sinasabi natin, even yung pamumuhay natin can be parang meron siyang kinalaman sa pagpapahayag natin ng Ebanghelyo. No? We're not just talking about yung personal testimony kung paano nakilala si Jesus, kundi yung pamumuhay natin in response na sabi niyo nga, na kapag problematic yung pamumuhay natin, paano natin sila makukumbinsi? Which is why in the New Testament, mababasa natin palagi yun. Live a life worthy of the gospel. No? Tapos live among the Gentiles, na kakaiba kayo. Dahil you're preaching a different gospel. And you're no longer just preaching a new gospel. You're preaching a different gospel in contrast sa gospel na meron sila in their time. Yes. So, thank you. Salamat po sa yung share.
sabi ni Kuya Bobot, nagkaroon ng kalayaan. Ano po exactly to, Kuya Bobot, yung tinutukoy ninyo na nagkaroon ng kalayaan? Yung preaching, yung sinasabi nila Paul na yung pagiging Kristiyano ay you've been set free sa yokes ng Gentile, ng kasalanan ng mga pamaraanan ng pamumuhay ng mga Kristiyano, ng mga Hintil. Yeah. Oo, kasi mahigpit talaga noon. Pero yung kalayaan na yan, it comes with a cost. You might be free, in your heart, in your soul, in your mind, because you're a follower of Jesus. Pero sa batas ng Roman Empire, mayroon siyang implikasyon. But yeah, they are Christians who believed and trust Jesus Christ as their King, as their Lord, as their Savior. They have been set free sa chains sa pressure, sa demand ng Roman Empire. It doesn't mean na hindi sasabihin ng Roman Empire, Kristiyano ka ba? Ay, sorry, hindi nag-a-apply yung batas namin sa'yo. Hindi naman necessarily ganun. Pero nagbago na yung kanilang perspective. They now follow a different king. And whatever it is, come what may, if I die, the only thing that is important to me is that Jesus Christ is Lord. Si Jesus, Amen. na siyang Messiah namin, na hari namin, ay yung hari ng lahat. And your emperor, that's not who we follow. Yung pamumuhay nyo bilang mga pagano, that's not our life. We have been created new. We follow a different life now. We don't follow to the pattern of this world. We don't live by the flesh. We live by the Spirit. So yun yung kanilang kalayaan. So if the Spirit sets you free, if the Son sets you free, you are free indeed. Okay. Thank you, Kuya Bobot, and thank you rin ni Linda. So napaka importante again na malaman itong konteksto na to. Kasi hindi ito background lang. Nasasabi ng may mga nababasa akong mga friends ko sa Facebook na who are also nag-aaral din naman sila ng context sa kanilang exegesis. Pero they say, yung context, lang naman yun para lang mas maintindihan mo daw yung background. Para sa akin, hindi to background. Napaka foreground nito. Kasi this is the world na pinoproklamahan ng Ebanghelyo ng New Testament. And it matters a lot kasi it shaped kung paano sila nagbalita. It shaped kung ano ang kanilang balita. At kung paano nila papanindigan ang kanilang balita. Kaya so nabago ang kanilang mensahe. Sa tingin ko, hindi nabago yung katotohanan, pero lumawak ang implikasyon ng kanilang mensahe. Kasi nung una, ang pinipreach lang nila, Jesus is the Christ. Jesus is the Son of God, meaning the Messiah. Pero kapag preach na nila sa Gentiles, wala naman pakiyan wala naman sila alam tungkol sa Messiah. Hindi naman yun ang hope nila. Pero now, the Christians are saying, Jesus, who is the Christ, is the Lord. Jesus, na siyang Mesiyas namin, ay hari ng buong mundo. So pagdating sa mga Hintil, doon sila may pake. Kasi you're saying na yung emperor namin, hindi yan yung totoo. Yung dapat namin sambahin, si Jesus. Sa kanya dapat namin iasa yung aming buhay sa panahon na to. So yun yung implikasyon. It's not just a background. It's in the first layer, kasama ng layer ng Old Testament is the layer of the Greco-Roman Empire. Sabi ni Julie, ang galing ano kaya yung pinaka main reasons? Exactly my point. Napapawonder ka din. And if you read yung writings ni Paul, who is the apostle to the Gentiles, mas maintindihan mo ngayon kung bakit gano'n magsalita si Paul. Sabi ni Julie, ang galing ano kaya ang pinaka main reasons ng mga Hintil noon na yakapin nila si gospel kung napakadelikado para gawin yon.
distrust with the present king? Could be. Pero sa panahon ni Caesar Augustus, napakasarap ng buhay ng mga Roman Empire. Si Paul nga is a Roman citizen, 'di ba? And he would claim the benefits of being a Roman citizen. The Philippians are prosperous Roman citizens. Kung ano pa yung mga prosperous Corinth, mga mayayaman na mga city sa Roman Empire, doon pa nag-establish ng mga churches si Paul. But at the same time, doon din medyo naging problematic dahil nga magka-clash nga yung mensahe at yung pamumuhay ng Kristiyano sa mundo ng mga Hentil. But yeah, there could be distrust with the present king. But distrustful or not, you have to obey your king kasi it will cost your life. So, kapag lumipat ka kay Jesus, lumipat ka sa kabilang partido, hindi lang yan kawalan ng 10,000 sa eleksyon. Kawalan yan ng buhay. So, paano yun nagme-make sense at nag-a-appeal sa kanila? Good questions. What is the gospel? What is the appeal of the gospel sa kanila? Good questions. Hindi ko na necessarily sasagutin. I would say, read Paul sa New Testament. Read Romans. Read Corinthians. Read Thessalonians. Read all his Gentile writings to the Gentile Christians. Kung ano ang mga sinasabi ni Paul. And isipin mo, ito pala yung mga pangako ng Diyos sa kanila bilang mga Hentil. And then mapapa-question ka din, ano ba yung mga pag-reject ng mga Hudyo sa pagsali ng mga Hentil? Doon na mag-uumpisa yung mga problema ni Paul na sasabi, uy, hindi nila kailangang maging Hudyo para ma-justify. The only justification that they need is that they believe in Christ, the Lord. Their allegiance to the King Jesus is what is required. So, yung justification by faith ng mga Hentil is a justification that is very costly. A justification na hindi lang parang sumang-ayon lang dahil pinisil yung kamay mo para mag-sinner's prayer. A justification of allegiance sa bagong hari na yan that will cost them their life if magko-conflict siya sa Roman Empire. And sabi ni Julie, turning of the heart. Brand new life perspective that makes sense to the longing of the heart. Yes, exactly. And pamumuhay, new creation life. Kasi kung hindi ka mababago sa puso, masarap ang pagiging Hentil. Inuman, kalaswaan, kayamanan, kung ano-ano pang mga lusts and luxury ng panahon ng Greco-Roman world. And if you're just preaching Jesus without appeals sa Gentile world, then hindi mako-convert yung Roman Empire. But history tells us naging Christianized yung Roman civilization hanggang sa Middle Ages hanggang sa paglawak din ng Protestantism hanggang sa panahon natin ngayon, nasa buong mundo na yung Christianity. So we must go back to that message that radicalized the whole Roman Empire, and it's about the message that Caesar is not the king, Caesar is not the Lord, Caesar is not the Savior, Caesar is not the Son of God. The good news is not about Caesar. The good news is that Jesus is King, is Lord, is Savior, is the Son of God. And He is the owner, the ruler, sovereign over all creation. May God bless us sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo so that we can really be faithful hindi lang sa pagbabahagi ng mensahe, kundi sa pamumuhay ng Ebanghelyo.